Muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay sinisimula natin ang Paschal Triduum. 3 araw na kung saan ating gugunitain bilang simbahan ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero maganda po yung unang bahagi ng ating ebanghelyo na ang sabi doon, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Kung yung maalaala nung linggo, ang sabi po natin sa simula ng Semana Santa, ang buong linggong ito ay patunay na hindi biro ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya sa loob ng 3 araw, ipapakita sa atin ng ating liturya kung hanggang saan ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Alam po natin na kapag merong isang namamaalam, merong aalis, ang napakahalaga ay yung kanyang huling habilin. Kapag merong mag-iibang bansa, meron siyang ibinibilin sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Kapag merong isang tao ang may karamdamang malubha at nag-aago buhay, meron siyang ibinibilin sa kanyang pamilya o kaibigan na iiwanan. Napakahalaga ang huling habilin. At ang sabing na natin, yung huling habilin na yun ang dapat laging tatandaan natin. Sapagkat yung huling habilin na yun, kapag ating tinatandaan at ginagawa, yun ang patunay na minamahal natin yung taong lumisan, yung taong namamaalam. Sabi nga po natin, ngayon is Holy Thursday, o tinatawag ng marami sa atin, Maundy Thursday. Sabi nga natin, galing sa salitang mandato, yung utos. Sapagkat ngayong pong huling hapunan, si Jesus sa kanyang pamamaalam, meron siyang inihahabilin at iniuutos sa atin bilang kanyang mga alagad. 2 bagay. Una ay pagsasalo. At pangalawa, pagsisilbi. Pagsasalo at pagsisilbi. Yan po yung 2 habilin sa atin ngayon ni Jesus. Yung una ay pagsasalo. Sapagkat sa araw na ito ay ating pong ginugunita ang huling hapunan ng ating Panginoon. At tuwing tayo ay dumadalo sa banal na Eucharistia, ating laging naririnig sa bahagi ng consecration na ang sinasabi namin ng mga pari ay, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan po mismo ang salita ni Jesus nung huling hapunan, kung saan kanyang tinipon ang kanyang mga alagad para kanyang makasama. Para kasama ni Jesus, silang lahat ay makakain. Tandaan po natin, sa kultura ng mga Hudyo, yung Paskwa, ginagawa yan sa konteksto ng pamilya. Sapagkat sa lumang tipan, inaalaala ng pinakaama ng tahanan kung paano ang Panginoon tinulungan sila upang makalaya sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Kaya taon-taon kapag pinagdiriwang nila ang Paskwa, kanilang ginugunita ang paggabay ng Panginoon sa kanila bilang isang angkan, bilang isang mag-anak, bilang isang pamilya. At yon ang kanilang dapat hindi makalimutan. Pero mga kapatid, sa bagong tipan, si Jesus, kanyang tinawag yung kanyang 12 alagad. At ito yung kanyang pamilya. Kung saan yung 12 alagad na yun, ang nakisalo, ang kumain kasama ni Kristo. At magandang simbolo po yan. Sapagkat araw-araw o linggo-linggo, bilang sambayanan, tayo din ay natitipon sa hapag ng Eucharistia. At sa araw na ito, binibigyan din sa atin ng simbahan kung gaano kahalaga ang Eucharistia sa buhay natin bilang mga tao.
Alam po natin na nung panahon ng pandemya, hirap na hirap tayo. Bakit? Kasi bawal na magsama-sama sa pagdiriwang ng misa. Ang lahat ay online lamang. Pero bilang mga Katoliko, hindi sapat yung online sa atin. Ang naging problema nga, kahit tapos na yung pandemya, yung iba ay naka-online pa rin. Nasa kanilang mga tahanan pa rin. Pero sa isang banda, napakahalaga sa atin bilang mga Katoliko na linggo-linggo, tayo mismo pisikal na nagpupunta ng simbahan para tayo ay magsalo-salo sa hapag ng Panginoon. Kasi yan ang unang paalaala sa atin ni Jesus. Yan ang unang habilin sa atin ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya tayo natitipon sa Eucharistia sapagkat ating sinusunod ang bilin ni Jesus. Kaya tayo dumadalo sa banal na Eucharistia ay para tayo ay makasama ni Jesus, para tayo ay mapakain ni Jesus, para tayo ay mapagbuklod kay Jesus. Merong isang santo, si St. Thomas Aquinas. Ang sabi niya, the Eucharist is the sacrament of love. It signifies love. It produces love. It signifies love. It produces love. Sapagkat mga kapatid, sa huling hapunan na ating ginugunita kapag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, pinakita talaga ni Jesus yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga alagad. Kaya sinasabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Ito ang aking dugo, ibibigay para sa inyo. Ang lahat ng yaan, tanda ng pag-ibig ni Jesus, hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa atin bilang kanyang mga alagad. Sabi nga natin, kapag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, nagdiriwang tayo ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pero sa isang banda, inaasahan din na tayo ay lumalago sa pag-ibig. Kasi mga kapatid, hindi natin pwedeng tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon kapag matigas yung ating mga puso. Hindi natin pwedeng tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon kapag mayroong galit ang ating mga kalooban. Kaya nga ang Eucharistia ang unti-unti nagpapalambot ng ating kalooban. Ang Eucharistia ang unti-unti nagbubukas ng ating mga puso para katulad ni Jesus, tayo din mismo ay makapagmahal sa ating kapwa. Tandaan po natin sa huling hapunan, hindi 12 ay tapat. Meron doon nagtatwa kay Jesus. Meron doon magkakanulo kay Jesus ng 3 beses. At marami sa kanila lilisanin si Jesus ng dahil sa takot. Pero ang lahat ng iyon, minamahal ni Jesus. Yan ang unang paalaala sa atin. Bilang sambayanan, kapag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, lahat tayo mayroong karanasan na hindi maayos, hindi maganda sa bawat isa. Pero mga kapatid, hayaan nating ang Eucharistia ang magparamdam sa atin ng pag-ibig. At ang Eucharistia din sana ang magturo sa atin kung paano umibig ng tapat na katulad ni Jesus. Mayroong magandang sinabi si Saint Maria Goretti. Ang sabi niya, the Holy Eucharist is the perfect expression of the love of Jesus for man. Perfect expression of the love of Jesus for man. Pero mga kapatid, si Jesus sa huling hapunan, inaabot sa atin ang tinapay, inaabot sa atin ang kalis. Pero nasa atin yun kung ito'y ating tatanggapin, kung ito'y ating kakainin, kung ito'y ating iinumin. Ganon din ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon, binibigay sa atin ng may kalayaan. Ang pag-ibig ng Panginoon, iniaalay niya sa atin ng libre. Pero nasa sa atin din yun kung yung kanyang pag-ibig ay ating tatanggapin o ating tatanggihan. Merong magandang sinabi si Jesus kay Saint Faustina. Alam po natin na siya ang pinagpakitaan ni Jesus
sa Divine Mercy. Ano ang sabi ni Jesus kay Saint Faustina? I desire to unite myself to human souls. Ganoon daw talaga ang hangad ni Jesus na makipagkaisa sa atin. Know, my daughter, that when I come to a human heart in Holy Communion, my hands are full of all kinds of graces which I want to give to the soul. Maganda yung kanyang sinasabi. Yun daw kamay ni Jesus, punong-puno ng grasya na gusto niyang ibigay sa ating lahat. Pero ano ang sabi ni Jesus? But souls do not even pay attention to me. They leave me to myself and busy themselves with other things. Pero hindi ako pinapansin ng tao. Kasi abala ang tao sa napakaraming mga bagay. Mga kapatid, yan ang unang bilin sa atin ni Jesus. Ano yung kanyang unang bilin? Yung tayo ay magsalo-salo. Pagsaluhan natin ang hapag ng Eucharistia, pagsaluhan natin ang pag-ibig ni Kristo, pagsaluhan natin ang biyaya ni Kristo. Pansinin natin ang pag-ibig ni Kristo, huwag nating baliwalain. Pero pangalawa mga kapatid, ngayong hapong ito, ang mandato rin ng Panginoon sa atin ay gawin, tularan, yung kanyang pagsisilbi na ginawa niya sa kanyang mga alagad. Pagkatapos po ng homilya, ating gugunitain yung paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad. Kaya kasama po natin sa ating harapan yung ibang kinatawan po ng ating pamayanan, ng ating parokya. Pero sila ay kinatawan lang po natin. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo na napakinggan? Nung si Jesus ay kumakain kasama ng kanyang mga alagad, kanyang hinubad ang kanyang kasuotan, kanyang binalot ang kanyang katawan ng tuwalya, saka yumuko at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang unang nagsalita ay Simon Pedro. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, Panginoon, di yata huhugasan mo ang aking mga paa. Hindi lubos maisip ni Simon Pedro na huhugasan ni Jesus ang kanilang paa. Bakit? Kasi ang paghuhugas po ng paa sa kultura ng mga Hudyo, ginagawa yan hindi lang ng alitin, kung hindi ng pinakamababang uri ng alitin. Kasi yung mga alitin noon, may mga level yaan. Pero ang sabi nga sa mga Hudyo, ang naguhugas ng paa ng mga panauhin ay yung pinakamababang alitin. Kaya nga ano ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Si Simon Pedro, siya mismo ay umangal kay Jesus. Ang sabi niya ay, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Siguro magandang paalaala po yan sa atin. Kasi yung paa, ang sabi nila, ang pinakamaruming bahagi ng ating katawan. Kasi naman nung panahon ni Jesus, wala namang sapatos na ginagamit natin ngayon. Hindi sarado yung kanilang mga panyapak. Sandalyas ang kanilang ginagamit. Hindi sementado ang kanilang mga kalsada. Napakaputikan at napakaalikabok. Kaya nga kapag mayroong dumarating na mga panauhin, bilang tanda ng pagtanggap sa kanila, huhugasan ang paa ng mga panauhin na yun ng pinakamababang alagad. Pero yan po yung paalaala sa atin. Sa ating ebanghelyo, pinakita yung ugnayan, connection between Eucharist and service. Ang koneksyon sa pamamagitan ng pagsasalo-salo at pagsisilbi, paglilingkod. Sapagkat nangyari yung paghuhugas ng paa saan nung naghuhuling hapunan si Jesus. Kaya nga sa huling bahagi, ano ang sabi ni Jesus? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Dapat ninyong tularan. Mga kapatid, minsan, masarap kumain lamang kasama si Jesus. Masarap makipagkwentuhan lamang kapiling ni Jesus.
Pero ano ang sinasabi ng ating pagdiriwang sa ngayon? Hindi tayo pwedeng tawaging alagad ni Jesus kung kumakain lang tayo sa piling ni Jesus. Kung hindi dapat tayo din mismo nagsisilbi sa bawat isa katulad ni Jesus. Pero yan po yung hamon sa atin. Paano bang magsilbi katulad ni Jesus? Dalawang bagay, humility and hospitality. Yung kababaang loob. Sapagkat yung simbolo po ng pagyuko ni Jesus ay simbolo ng pagpapakumbaba. Na ang sabi nga ni Simon Pedro, kayo po na aming guro at Panginoon ang maghuhugas sa amin, sapagkat yan po yung unang paalaala sa atin. Mahihirapan tayo magsilbi kapag napakataas ng tingin natin sa ating mga sarili. Pero si Jesus na ating Panginoon, siya ang unang nagpakumbaba. Siya ang halimbawa natin ng tunay na paglilingkod. Hindi niya iniisip na bakit ako luluhod, bakit ako yuyuko, ako'y anak ng Diyos, ako yung kanilang Panginoon. Kapag yan ang ating laging iniisip, mahihirapan tayong magsilbi ng tapat sa bawat isa. Kapag ang ating laging iniisip ay yung ating posisyon, kapag ang ating laging iniisip ay yung ating kapangyarihan o yung ating pangalan. Kaya ang unang mahalaga para tayo makapagsilbi is humility. Tanggalin hindi lang ang mga kasuotan at hindi lamang yung panyapak, kung hindi dapat tanggalin natin yung ating mga yabang. Para tulad ni Jesus, tayo ay makapaghugas ng paa ng bawat isa. Pero pangalawa is hospitality. Sapagkat si Jesus nung huling hapunan, hinugasan niyo yung paa ng 12 alagad. Hinugasan ang paa ng lahat ng yaan. Sabi ko nga, hindi lahat sa kanila mabuti. Hindi lahat sa kanila ay tapat. Pero lahat sila pinagsilbihan ni Jesus. Mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin, hospitality. Lahat tinatanggap natin, lahat pinaglilingkuran natin. Bakit? Kasi ganyan si Jesus. Walang kinikilingan, walang pinipili sa kanyang paglilingkod. May isa akong nabasang kwento dati, ewan ko kung naibahagi ko na po sa inyo ito. Si Mother Teresa ng Calcutta, isang araw daw, pagkatapos ng kanilang misa, meron silang holy hour bilang mga madre. At pagkatapos ng holy hour, sila ay nagpupunta sa kanilang mga apostolate areas para mag-alaga sa mga may sakit, sa mga mahihirap, at saka sa mga inabandona. Pagkatapos daw ng 1 hour na prayer, si Mother Teresa ng Calcutta nagpunta ng chapel. Meron siyang nakitang isang madre nakaupo at siya ay nakatanod sa Blessed Sacrament. Ang sabi sa kanya Mother Teresa ng Calcutta, Sister, bakit nandirito ka pa? Bakit wala ka pa sa labas? Yung ibang mga madre nasa apostolate area na. Ano daw ang sabi ng madre kay Mother Teresa ng Calcutta? Mother, hindi ko po pwedeng iwan si Jesus sa tabernakulo. Ano ang sagot sa kanya ng Mother Teresa ng Calcutta? Iwan mo si Jesus para kay Jesus. Iwan mo si Jesus para kay Jesus. Mga kapatid, yan ang pangalawang utos sa atin ni Jesus. Ano yun? Hindi lamang magsalo-salo, kung hindi magsilbi sa ating kapwa, sapagkat kapag tapat yung ating pagsisilbi, ang ating pinagsisilbihan, walang iba kung hindi si Jesus. Hayaan niyong wakasan ko yung ating pagninilay sa isang quotation galing sa isang Cistercian monk. Ang pangalan niya ay si Thomas Merton. Ang sabi ni Thomas Merton ay ito, unless we lose ourselves in service to others, there is little purpose to our own lives. Unless we lose ourselves in service to others, there is little purpose to our own lives. Mga kapatid, wala tayong silbi kung tayo ay hindi nagsisilbi. Mga kapatid, ngayong Huwebes Santo, binibigay sa atin ni Jesus ang kanyang utos para sa atin bilang kanyang mga alagad at para tayo matawag
ng kanyang alagad. Ang kanyang utos, magsalo-salo. Sapagkat sa hapag ng Eukaristiya, nararamdaman natin ang kanyang pag-ibig at tayo mismo ginagawa niyang pag-ibig. At pangalawa, magsilbi. Sapagkat mula kay Jesus, dinadala niya tayo kay Jesus na ating pwedeng makita sa ating kapwa. Tandaan po natin, walang silbi ang ating buhay kapag tayo ay hindi nagsisilbi.